Hello, yan. Good morning. Yan, hindi namin katabi mo, good morning. Yan. Good ka o ba? Pero good, lagi good yan. Kasi po nasa Panginoon tayo. At saka isa pa, lagi ang araw kasi ay ang Diyos ang tuwa sa lahat ng bagay. Sabi nga, nagpapaaraw siya, nasisikat niya ang araw sa mabuti at sa masama. So, sa mabuti at sa masama ay sila ng Diyos natin. Kaya lagi iibban lang dahil sa kaya nga po, conforme sa ating pananaw, conforme sa ating pagtanggap. Minsan yung pagsubok, pagka sinabi kung dumarating yung pagsubok, kung ito ay nga masama. Pero hindi po actually lahat po may purpose. Sabi nga po ng isang na balita, di ba po nag-usapan yan sa TV, nagkaroon ng yung kakaibang pagulan ng snow sa South Korea. Sino man ako na ng South Korea? Para masabi natin na bago. Merong breakthrough, di ba? So, merong pagbabago. Hindi po ito yung parang as usual lang. Parang paikot-ikot lang ang nangyayari. Hindi po. May pagbabago. Yan, tingnan mo katabi mo, may pagbabago. Dalaman na mo eh. Binata na nga, dati bata na yan eh. Hindi po yan ang hindi natin titignan. Ang lalo po natin dito yung sa buhay spiritual ay meron ba talaga naging pagbabago. Pero pa tayo po ang magsimula ay tayo po yung manilangin. Ang babanal, maraming salamat po. Salamat sa araw na ito na muli po kami ay makapagtitipon, sumasamba sa iyo sa pagkakataon ito, Diyos. Dalayan po namin na kami samahan mo. Lord, salamat po sa panibagong buwan, Panginoon, nito na huling buwan ng 2024, O God. Lord, salamat sa maraming bagay na pinaranas mo sa amin. Maraming salamat, Ama, sa araw na ito, maging sa mga hindi po namin kasama ngayon at nakikinig ng mensahe. Lord, salamat po sa bawat isa sa buhay at kalakasan. Ang dalayan ko po, Ama, patuloy kang mangusap sa amin. Turuan mo po kami, Panginoon. At dalayan ko po, Ama, buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga tengang espiritual, ang aming matang espiritual. Bayaan mo na makita ka namin. Bayaan mo na marinig ka namin kung ano ang iyong nais, O God. At masunod namin ito, O Diyos, sa aming buhay. Gamitin mo lang po ako na iyong lingkod. Bigyan mo ako ng tamang panalita, tamang kaisipan at tamang puso. Sa iyo po kami nagsusuko, Panginoon. Sa araw na ito, O Diyos, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming mga buhay. Salamat po sa lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Tapos, batiin mo yung katabi mo, sabi mo, Merry Christmas. Ayan. Ayan. Kanina may nadinig ako, anong gusto mong regalo? Sumabat ako. Sabi ko, ako, kotse. Okay. Minsan ay pasayin natin ang ating buhay. Kaya lang, hindi po dahil sa regalo. Minsan yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin ay magiging masaya lang po tayo kapag natanggap natin at totoong may Diyos. Napakarami po na mga tao ngayon ay hirap na hirap po. Totoo lang po, kahit napakaraming pera, sabihin ko hirap na hirap. Bakit po? Kasi po hindi nila malaman kung ano yung gagawin nila sa buhay nila. At minsan siguro po, para bang sa mundong ito, parang wala kasing katapusan walang katapusan ng pangangailangan ng katawan ng ating buhay. Kaya po merong mga tao na minsan, hindi lang po minsan, talagang totally, pag titingnan mo, simple lang ang buhay, pero parang napakahirap. Di ba? May pera na hindi natin maintindihan. Kaya lang po, alin ba yung pastor sinasabi mo? Kasi nga po ay, ako po kasi ay, hindi po ako yung tao na sabi natin na napagusga. Kundi po ang nakikita ko lang po, minsan kasi, kahit sa sarili ko, ay natatanong ko nga kung minsan sabi ko nga po ay, ano ba yung dapat ang gawin ng tao? Dapat para masiyahan, para po ay magkaroon tayo ng, sabi nga, maalwan na buhay o maayos na buhay, magandang buhay. Ang magandang buhay na alam natin, pag may pera, di ba? Pag maganda bahay. Pero yung nga po, kaya nga sabi ko parang mahirap pong maintindihan kasi nga mga tao, may mga pera na,
may mga bahay na, maganda na ano, pero hindi pa rin masaya. Bakit po? Nandiyan ang pag-aaway, andyan yung mga problema sa pamilya, paikot-ikot lang. Kaya nga, sabi ko parang napakahirap na intindihin. Sa amin po na nangangaral, mahirap din po sa nangangaral, yung pong kami po ay mangaral ng hindi po nanggagaling sa Panginoon. Napakahirap. Nanonood nga ako kahagabi sa isa pong isang prophetic. Sabi nga niya, magpipreach ako sa inyo, hindi mabuti, hindi maganda sa paninig nyo. Hindi ako narito para, at naparito ako, sa Amerika yun, naparito ako hindi para bayaran ninyo. Ako ay pumunta dito, sarili kong gastos. Naparito ako para gamitin ng Panginoon, kung ano pa sinasasabi ng Panginoon. Sabi ko, ganda ng espiritu ng tao na to, no? So, kaya nga nung sabihin nga niya, sabi nga niya, kayong mga, alam niyo, kayong mga mamamayan ng Amerika, ito ang sabi ng Panginoon, kayo mapagmamataas, mahiyabang kayo. Hirap na no? Parang si Juan Bautista. No? Gusto po ba niyo yung ganon? Ako gusto yung ganon. Kasi po, madalas po ay iyan ang kinasasabikan ko, yung malaman ko kung nasaan na ako ngayon. Yung madinig ko yung dapat kong madinig na galing sa Panginoon. Hindi yung gusto ko lang marinig bilang tao. Yun nga po yung sa huling panahon, sabi nga ng Biblia, maraming tao mamimili kung ano ang gusto niyang pakinggan. Hindi dapat niyang mapakinggan. Ayan po. At ang Diyos naman ay paulit-ulit. Kaya po, ang pag-uusapan po natin ngayon ay patuloy ginigiit po yan ng Biblia. Maging katulad tayo ni Jesus Christ. At yung pagiging mabuting binhi, at yung naging sermon din ni Pastor noong nakaraan, nandiyan ako sa harap sabi ko ay, ilang ulit ko nang narinig iyon. At kay Pastor Ruben, kahit kausap mo siya, ganun pa rin nasasabihin niya. Sa consistency. Sabi ko ay, hindi po si Pastor ay, sasabihin ko na, yung iba kasi sabi nga, paulit-ulit lang, parang Hindi po. Pagtitignan ko po ang sarili ko, unang pag nakinig ako, sabi ko, alam ko na to. Di ba? Pag alam mo na isang bagay, anong sasabihin mo? Sige lang, okay lang, sige lang. Pero pagka yung lumagay ka doon sa, ano ba yung sinasabi ng Panginoon? Ayan po. Doon ako nagiging interesado Kaya lista ako. Tapos, kaya nga po tayo naka-record, ay para yung hindi nakapakinig, lalo na yung, actually, yun po talaga yung natuturo sa mga bata. Kaya nga po kung yung natuturo sa bata ay hindi kayo napipid ng mensahe ng Panginoon, mahirap talaga kasi ang turo sa bata ay given na yan lesson yan. Pag-aralan mo lang yan. Pero yung spirituality, yung po yung napakahalaga, yung meron tayong ginagayahan na maging katulad tayo ni Kristo, yun po. Maging katulad tayo ni Kristo na nangangalaga sa mga bata o natuturo ka sa kabataan, nangunguna ka sa cell group, at least lagi kang kumakain. Hindi lamang yung personal na devotion mo, kundi yung patuloy. Kasi sa sermon, sa mga seminar, sa mga conference, merong yung bagay na sinasabi ang Panginoon. May ipaparana sa iyo ang Panginoon. Gusto po ba natin yon? Gusto po ba natin yon? Ayan. At gusto po natin na tayo po ay makatulong, di ba? Maging mabunga sa huling panahon. Ano ba yung bunga gusto natin mangyari? Pastor, ngayon nga, kukunti tayo Kaya nga kailangan mabunga tayo Sa unang-una, kaya nga po ang target po natin sa ating anniversary, napakahalaga yon. At alam ko mahalaga sa atin lahat yan, ang ating mga mahal sa buhay. Amen. Yan, sabi mo sa katabi mo, mahal mo ba ang tatay at nanay mo? Mahal mo ba ang mahal mo sa buhay? Ayan. Kaya nga po, kailangan meron kang sinusundan. Marami po ngayon yung tatawag na influencer. Di ba? Ano ba yung influencer? Lalo sa social media. Di ba yung mga uso ngayon lalo ngayon mga TikTok. Iba yung mga vlogger. Sino sa inyo yung may sinusundan ng mga vlogger? Taas ng kamay. Uy, umamin na kayo.
Ang tanong lang, ano yung content? Content, di ba? Ano yung content? Ano yung laman ng ano, di ba? May content kasi, mayroon pang sarili. Yung content kasi, ang kahulugan niyan ay yung ano nila laman, ano? Anong laman? Sa ibang kahulugan po noon ay yung content, nasiyahan. Di ba? Baka ang content po nung inyong pinanunood ay yung self-content. Di ba? Yung parang wala lang, kwento lang ng kwento. Kaya nga kumisa sabi ko, bakit ano ginagawa niya? Kwento lang ng kwento. Kasi matapos kwento lang ng kwento. Walang kakwenta-kwenta. Kasi nga buhay niya yung inaano niya. Kasi kanya-kanya kasi ang tao. So, namimili tayo. Kaya umisa hindi nyo naiintindihan. At hindi nyo nalalaman, na-influensya na kayo. Na-influensya na kayo. Sino yung mahilig dito sa mga mukbang? Mukbang. Di ba? Yung kakain ng... Di ba? Kaya kumisa pag kumakain siya, yung mind niya, parang hindi siya nabubusog. Di ba? Di ba? Nakokontrol ka. Nakokontrol ka. Tingnan mo yung katabi mo, ano ka nakakontrol sa iyo? Sa kanya. Tingnan mo kung paano siya steady niyang kumilos, di ba? Baka mamaya, kontrol na pala siya kasi lagi siya naglalaro sa, di ba? Kaya kumisa nakaganon. Kakala mo, nakikinig eh. Yung pala, maranisim na niya ngayon kasi nga, meron pong kumokontrol sa atin. At kung ano po yung laging pinakikinggan, kung saan ka nababad, yan po, diyan ka nagiging katulad. Ayan po. Pero sa Bible po, sa mga mananampalataya para tayo maging karapat-dapat at kagamit-gamit sa harapan ng Panginoon, sa gawain ng Panginoon. Buksan natin yung Pilipos chapter 2. Dito po ang ating pag-uusapan. Ayan. Sana maging maging influencer. Ayan. Hindi po doon sa sanlibutan, hindi po sinasabi ko maging vlogger ka. Actually, maging vlogger ka ng siguro, yung ang content mo ay yung spiritual, di ba? About sa spiritual, di ba? Pero yung mga content mo ay yung pang mga, ayun nga po. Bagay yung iba nakakatuwa dahil yung mga charity, di ba? Charity vlogger. Parami pa akong susubaybayan ganyan. Minsan naiiyak ako eh. At sabi ko, panalangin ko, sana mga Kristiyano ganito gawin. Di ba? Yung tutulong, bibigyan ng bahay, pagkain, aabutin ng tao. Actually, yun ay principle na itinuturo sa Bible. Puntahan ng tao, yung mga nakulong, tulungan, yung mga mahihirap, bigyan ng pagkain. Di ba? Gawain yun ng Kristiyano eh. Di ba? Kaya yun ang pangalap ko eh. Kaya minsan nalulungkot ako. Nanonood ako, natutuwa ako, nalulungkot ako. Kaya sabi ko, Lord, palayamanin mo ako gagayahin ko ito. Pero hindi eh. Kahit hindi ka mayaman, pwede mong gawin eh. Okay? Sabi po sa Pilipos chapter 2, verse 1 to 8. Okay, basahin po natin. Kaya nga, yamang mayroon kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikisa ng Espiritu at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng isang kaisipan. Magbuklod kayo ng isang pag-ibig at magkaisa kayo ng puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo, Jesus. Kahit taglay na niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakababa siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan
sa krus. So, purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. So, ito po ay, so familiar na po tayo dito. Ito pong verse na ito ay, sabi nga ng mga tigpagturo, napakahalaga na ito po ay lagi po nating naisin, lagi nating sundin, masundan po natin. Kasi po ay kapag hindi po ganon, kaya nga po nakakaiba-iba. Pagdating po sa church, merong competition, merong pong comparison, merong pong pagja-judge. So, malaya naman tayo doon. Kaya lang po, kung minsan hindi natin naintindihan, hindi po, ala po tayo sa side na spiritual. Pagdating po kasi sa laman, kapag ang laman na naghahari sa atin, meron tayong, sabi nga, meron tayong mga bagay na dala-dala na hindi po talaga ito makakatulong sa inyo. Natandaan po ba niyo yung sinasabi nga ni Pastor Ben? Kapag inuna mo ang para sa Panginoon, susundan ka ng Panginoon. Pero pag inuna mo ang laman mo, hindi ka susundan ng Diyos. Hindi susunod sa iyo ang Diyos. Ibig sabihin, hindi po yung kamay niya, yung pagkapala niya, hindi po yan mananatiling bibigay sa iyo. Yun po yun. Hindi naman sinasabing, pag ikaw ay hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos bilang Kristiyano, hindi mo nakasama ang Diyos. At least nagigirib siya. Yun po. Siya po ay napipighati. Yan po ang totoo. Kaya lang, yung lubos-lubos na pagkapala, kaya maraming Kristiyano, cycle lang ang buhay. Ngayon, nasarado na ang taon. Ako, December na naman, ayan na naman. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang dami pa mga tao, hindi ko maintindihan, may mga pera na, pero hindi pa rin masaya. Bakit po? Pagdating ng ganitong mga bagay, hindi na, kasi nga ang buhay po, hungkag. Pag sinabing hungkag, kulang. Ayan po. Tayo po husto na eh. Sabi mo sa katabi mo, husto na tayo eh. Ayan. Kasi si Jesus kasi ang kabuuan ng ating magiging sa buhay spiritual. Ang taong wala kay Kristo, sabi nga ni Jesus, natutuhan natin ng linggo, sabi nga ni Pastor, ay mapapahamak ang mga taong wala kay Kristo. Diba? Kaya nga po, naisin natin. Kaya para sa akin, meron po tayong gagawin lagi, lalo na po sa ating pamilya. Ingatan natin ang ating patotoo. Ingatan natin ang ating ginagawa. Ingatan natin kung ano nakikita sa atin. Ingatan natin kung paano tayo, yung ating emotion, yung ating... Kasi kung minsan po, pagdating sa bahay, ang pinag-uusapan ng church alam mo si ano. Kaya nga po yung hindi po nagiging maganda. Opo. Yung kumisan ang pinag-usapan yung church, yung nangyari sa church, yung kapintasan sa church. Ayan po. Kaya minsan hindi po nagiging maganda. At hindi po natin alam na minsan yun po ang pakina ng kaaway. Kaya nga po napakahalaga na meron po tayong tinutularan. Ayan po. Sa Bible, ulitin ko po, isa lang dapat ang mangyari sa atin. At iyon ang ninanais ng Panginoon. Hindi po yan nakasulat sa aking Biblia, so sa aking message. So, hindi ko po yun naisulat. Pero nakalagay po doon, Roman chapter 8, verse 29. Sa simula pa'y kilala ng Ama kung sino ang sa Kanya. At siya itinalaga niya upang makatulad ng Kanyang anak. Di ba? Kaya ang ating pong topic ngayon ay imitate Christ's example. Tularan natin ang halimbawa ni Kristo. Okay. So, ito po yung bagay na maganda sa isang tunay na binhi na itinanim ng Panginoon dito po sa mundong ito, sa iglesia, kung saan ka nilagay, at kung saan ka ginagamit. Ito po ay napakahalaga na maintindihan ng bawat isa. Mag-ingat po tayo. Mag-ingat po lagi tayo bilang mga gawa. Hindi po isasabi, huwag kang magmasaya. Hindi ko po sinasabi na huwag po tayong magkaroon ng kaligayahan, katuwaan sa buhay. Hindi po totoo yan. Maging maingat lang po tayo na baka po sumobra at mamaya hindi natin alam na tayo nagagamit na ng kaaway. At ang na-imitate na natin ay hindi po yung example ni Christ, kundi example ng tao at yun ang gustong-gusto ni Satanas. Diba? Yung pagiging makalaman at sususugan. Kumisan nga po, yan po ang gusto ng demonyo. Chichir ka niya doon sa mga bagay na ginagawa mo ng labag sa kalooban ng Diyos.
Sige, wag ka nang magbasa, baatin ka naman eh. Wag ka nang mag-pray. Baatin ka naman eh, di ba? Nagbigay ka naman ng ikapo eh, di ba? Parang, basta diyan kay chichi ng demonyo. Kaya hindi mo alam, ay akala mo lang. Kaya huwag tayong mag-assume na tayo ay isang Kristiyanong malaguna at kagamit-gamit sa harapan ng Panginoon. Amen. Kaya nga po, mahirap sa nangangaral. Kasi kung pag nagsabi ka ng totoo, parang, parang, di ba, ulitin ko yung term, pinatamaan naman ako ni pastor, hindi po, itinatama lang siguro, di ba? Maganda yung itinatama tayo, tinutuwid tayo. Imitate Christ's example. Tularan natin ang halimbawa ni Kristo. Kaya maraming tinutularan ng mga tao ngayon. Una, ulitin ko po, marami tayong sinusundan, lalo sa social media, sa mga artista, dami nga ngayon, di ba? Ang daming ginagaya, di ba? Pananamit, pananalita, estilo, pati sa pagkain, di ba? So, masama ba, pastor, yun? So, yan ay wala tayong question dyan. Kaya lang po, minsan sabi ko, wag mo yan. Wag kang wag mong, alimbawa, meron kaming maraming ulam, di ba? Minsan, hindi naman lagi lahat. Minsan may ulam. Tapos, yun ang problema ng mga Pilipino, bago kumain, kukuhanan muna lahat, di ba? Halimbawa, may hipon dyan, may ano. Wag mo na i-vlog, wag mo na yan. Huwag mo muna yan. Sabi ko, alam mo bakit? Kasi po nakukonsensya ako. Kasi maraming hindi kumakain, di ba? Marami ang maghihirap, marami. Pero, pipiliting pipigilin ko ba yung gusto ko? Ano ba yung gusto mo? Kaya nga, ano ba yung content? Di ba? Pag binigay mo yung isang bagay, merong laman yun eh. Ano ba yan? Nagmamayabang ka ba? Dahil ang ulam mo ngayon, fried chicken? Di ba? Kaya nga, di ba? Pero, sa isang banda, maganda. Kasi nga, yung iba naman natutuwa, blessing wow. Blessing nakaka-bless yung mga pamilya na yan. Pero kung kayo po ay talagang kayo ay giver, tumutulong sa mga tao, walang problema dyan. Kasi kilala ka na ng mga tao. Kaysa makilala ka na wala ka naman. Di ba? Hindi ka naman nagagamit sa gawain ng Panginoon, hindi ka naman tumutulong, pero vlog ka ng magandang bagay. Di ba? Parang hindi yun maganda. Sa akin lang, sa inyo, kasi hindi naman nakasulat sa Bible na yung vlogger, wala naman yan. Pero, nakapaloob yan sa mga salita ng Diyos. Kung tutularan mo si Jesus Christ, wala siyang iniisip para sa kanyang sarili. Una, ito po ay, sabi nga, it is attainable through faith in the Lord Jesus Christ. Ito ay ating matatamo sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. So, madali po. Yung pag-imitate kay Jesus Christ, yung sa kanyang mga buhay, sa kanyang ginawa, madali po. Kaya nga sabi ni Pastor Ruben, wala kang gagawin, kundi manampalataya. Pero yung sa pananampalataya po, hindi po yung basta pananampalataya, ang nasa isip lang, sinasabi lang, hindi po. Kasi pagdating sa Biblia, ang pananampalatayang walang gawa ay patay na pananampalataya. So, ang pananampalatayang walang laman, walang content. Yan po. Walang kwenta. Opo. Walang kwenta. Yung pananampalataya sinasabi lang. Nanampalataya kay Jesus Christ. Ligtas na ako. O naligtas ka na, ano nangyari sa buhay mo? May nangyari ba? May nabago ba? Wala naman. O di nonsense lang. Di ba? So, it is attainable. Pag sinabing attainable, ito po ay matatamo. Makakamit. Yan po. Kaya nating abutin. So, hindi po yan mahirap. Hindi po yung kailangan dadaan ka pa sa ganito, kailangan ka pa sa ganito, kailangan ka pa sa ganon. Actually, ito po ay personal experience. Kaya yung sinasabi ni Pastor Ruben, maniwala po tayo kasi makakatulong yon. Kasi sa 40 years na pagiging Kristiyano niya, ang dami niyang pagkakamali. Ako rin. For 39. So actually 39 years old. 39 years old na yung tabang 39. May 39 na. 39 na kami magkasawa ni Sister Elmi. Kasi nung mabuo ang tabang, doon kami nagsimula mag-asawa. Kaya kung ilan taon ang tabang, ganun din kami katagal na mag-asawa na ni Sister Elmi. Ayan. So, sa tagal ko, nasa Panginoon na hindi pa ako pastor, marami akong pagkakamali, maraming blessing, marami. Pero maganda po,
Sa lahat ng pagkakamali, maraming natutuhan. Pero kung ikaw ba po ay matagal na, marami ng pagkakamali, pero hanggang sa ngayon, nagiging baby Christian ka pa rin, alagain pa rin, kailangan pa rin turuan. So, pero hindi ko po sinasabing masama po kayo. Kaya lang po, pagdating po sa gawain ng Panginoon, kailangan po tayo ay meron ng ginagawa. Lalo pag tayo matagal na. Sa mga baguhan, okay lang po. Kasi kayo, ang tawag po sa mga baguhan ay baby Christian. Pag mga baby Christian, tinutulungan yan, inaalalayan yan, sinasamahan yan. Pero pag tayo matagal na bilang Kristiyano, actually, magtatapos na ang taon, kailan mag-evaluate tayo? Kailan may evaluation? Ano ba yung nagawa ko? Nasaan na ba ako? Ano bang klaseng pananampalataya ko? Na-attain mo na ba? Dumating ka na ba doon sa punto na nakatulad mo na si Jesus Christ? May ginagawa ka na bang katulad ni Jesus Christ? Di ba? Meron na ba? Or wala tayong plano? Ang plano natin, pagdating ng 225, ganito gawin natin, ganito gawin natin, ganito gawin natin. Actually, sinasabi nga natin yung New Year's resolution, hindi naman totoo yan. Minsan sinasabi naman Kristiyano. Pero meron tayong ginagawa sa buhay natin na ano yung ginawa natin? Di ba mayroong mga plano? Actually, sabi nga kay Sister Elmi, tumawag yung kanyang, yung pinsan doon po sa Dinagat Island. Sabi ko, May, pupunta tayo, uwi tayo ng Dinagat Island, hanggang bata kayo. Hanggang bata pa. Apo, hanggang kaya pa. Kasi darating yung panahon, gusto mo man, may pera ka na, hindi ka makakapunta doon. Sige ka ako, pag-pray natin. Ando doon din po yung ating Pero hindi tayo, habang tayo naghihintay, kailangan maging focus ka doon sa buhay spiritual mo. Katulad ni Jesus Christ, ang ating Panginoon ay hindi po nagmamadali, pero siya po ay matyaga para sa atin hanggang ngayon. Kaya nga po napakalaga yung tandaan natin yung pagiging katulad ni Jesus Christ ay madali kung tayo po ay merong pakikipag-isa kay Jesus Christ. Sabi sa Pilipos chapter 1, kaya nga, kung mayroon kasiglahan, sa ibang salin po yan, patanong Meron ba kayong, di ba, patanong ang nakalagay dyan Meron bang kasiglahan sa inyo, pakikipag-isa kay Jesus Christ? Meron ba kayong pakikisa sa Espiritu? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? Ang ibig ba sabihin, hindi pa natin naranasan yan. Actually, ang katuruan po dyan, ito po ay nasa atin na. Kaya nga po, naranasan natin, nasa atin na. Kaya napakahalaga po na maintindihan natin, hindi na mahirap. Kaya yung sinasabi ni Pastor, hindi na mahirap. Yung mabago ka, ang kailangan lang dito, faith. Pag sinabi kasing faith, hindi po yung faith na sinasabi lang. Kundi yung talagang tinanggap mo, naniniwala ka, sila pamumuhay mo. Lagi iyan naka-base sa salita ng Diyos. Laging merong salita ng Diyos. Okay? Hindi ka gumagawa ng bagay na, pananampalataya ko, parang sarili mo lang. Ito yung gusto ko, ito, naniniwala akong ganito. Hindi po. O ito yung pakahulugan ko sa ganyan, yung self-interpretation. Hindi po. Bagkus lang salita ng Diyos, meron po yung sariling kapahulugan. Kahulugan. Hindi po pwede natin sabihin, ito tama, na mayroong libro kang basa, ito tama. Ito, yung isang commentator, hindi tama. Ganun ba yun? Hindi. Never. Wag po tayong ganon. Kasi pag nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos, maraming pag-aaral ng salita ng Diyos, maraming tatag dyan, ano stand mo? Ano stand mo? Naniniwala ka bang si Jesus Christ ay babalik na muli? Di ba? Merong ganyan. Merong naniniwala ka ba sa kapangyarihan ng Espiritu Santo? Yan, may stand yan. Naniniwala ka ba sa rapture? Yan, may mga istan-istan yan. Kaya kung hindi ka nagbabasa ng Bible, baka maligaw ka. Marami pa nagtuturo ng Biblia. Meron nga nagtuturo ng Biblia sa huling panahon. Yung mga UFO, susunduin yung mga ililigtas yan ng Pag ikaw po ay mababaw sa pananampalataya, baka madala ka doon. Actually, maraming nangyari dito sa Malolos. Noon, merong isang, kalimutan ko na kung anong year yun, na balita pa yun sa dyaryo, na magkakaroon ng rapture. Ayan. Alam po ba niyo, merong ditong church dito po sa Malolos, talagang hindi na umuwi.
Talagang di na umuwi. Doon na sa chapel. Inantay na lang nila yung rapture. Wala, hindi naman nangyari. Kasi wala naman nakakaalam eh. Nakasulat sa Bible, wala nakakaalam ng rapture. Pero may rapture. Nangyari. Ang nangyari yun ay, nahiwalay. Parang, siyempre, binabas ng mga marami. Tapos, bandang huli, na-restore po siya. Na-restore yan ng body of Christ. Ngayon, balik uli sila. Meron ganon. Meron ba ganon, pastor? Meron. Maraming katuruan na napunta sa pagiging kulto, biglang nagsisi, bumalik uli. Mayroon pong ganyan. At meron naman tama, napunta sa kulto. Kaya nga dito, iniingatan ko, kaya nga po, maging maingat po tayo. At ang kinakatakot ko po, hindi po namin maituro kung ano yung dapat ituro. So, hindi po masama yung pag-aaral ng salita ng Diyos o yung mga books o mga ano pa man. Hindi yan masama. Ang masama lang yung puso natin. Baka po tayo ay makontrol ng bagay sa mundong ito. Ang mundong ito, hindi po para tayo ay makipag-competition. Ganun po ang nangyayari kasi pagdating sa Bible. Akala natin mas maganda yon kaysa ganito. Hindi po. Actually, maganda kung isipin mo ganito. Kung nasa Panginoon ka, pag nakita mo yung isang mali, kaya mo nakitang mali yan, gagamitin ka ng Diyos para itama yung mali na yon, di ba? Okay, mas maganda yon, di ba? Sa counseling, ganyan po eh. Sabi niya, Pastor, anong gagawin ko? Aalis ba ako sa church? Dahil nakita ko yung problema kay Pastor, sige mga leaders, ganito. Sabi niya, hindi, huwag kang malis. Mapapayo ko sa iyo, kaya pinakita sa iyo ng Panginoon yan. So isang leader din yon. Pinakita sa ng Panginoon yan, gagamitin ka ng Panginoon para ituwid yung mga bagay na yun kung ito ay may kamalian. Una, ipag-pray mo. Di ba? Kaya minsan po, wag tayo nagja-jump kagad doon sa emosyon ng ating buhay. Kasi po, yung si Jesus Christ, napakatyaga natin. Napakatyaga sa atin. Kaya nga yung Lord's Supper, kanina, parang ayoko makita yung pinapako. Kasi nga po, di ba, nakakabagbag damdamin. Pero, mga kapatid, pag ba tayo lang nakakakita ng ganun, kaya lang tayo nababagbag o yung natitigatig doon sa mga mali nating ginagawa. Actually, kaya nga po kahit na nag-iisa ako, yun po lagi ko iniisip. At lagi ko sinasabi niyo, natatakot akong gumawa ng kasalanan. Kasi pag iisipin ko yung ginawa ng Panginoon sa akin, di ba? Hello? Diyos siya, di ba? Kaya nga dito napakahalaga, kaya nga kung tayo po ay may relasyon, kaya napakahalaga po na lalo sa mga baguhan, yung relasyon sa Panginoon, hindi religion. Yung pagtanggap mo kay Jesus Christ. Kaya nga si Pastor Rubens, sabi nga niya, wala siyang absent. Natandaan niya, no? 5 day, Sunday lang siya may late. Actually, kilala ko, yun po yung isang bagay na hindi ko po, tinitingnan ko kay Pastor Ruben, hindi siya perfectong tao. Marami siyang pagkakamali. Actually, kaya nga po sinasabi ko sa inyo na pakinggan natin siya. Alam niyo bakit? Kasi marami siyang pagkakamali. Na ngayon, marami siyang natutuhan sa pagkakamali. Hindi, ala pong tao na nagsasabing tatayo dito na para bang paniwalaan natin na wala siyang pagkakamali. Kahit sino po na mga great leader, ang dami pong mga problema. Mga spiritual, sa buong mundo, lahat po yan. May mga bagay na pinagdaanan yan. Kasi po, lagi si Apostle Pablo sa Bible, huwag na tayong lumayo. Kaya nga binigyan siya ng sakit eh. Sakit para hindi siya magpalalo. Para hindi siya maging mayabang. Di ba? Mangangaral na siya. Siya ang sikat sa Bible. Kaya intindihan natin, imitate Christ's example. Yung laging may pagpapakumbaba. Hindi dahil lang siya ay maganda yung buhay niya, maluwag, may pera. So doon lang siya nagiging spiritual, lagi may praise the Lord, kaya spiritual. Praise the Lord! Hallelujah! Pero pag puro problema na, ayan na, puro ang tanong, bakit ako? Bakit ganon? Bakit ako? So nawawala na yung faith o nagwe-waver yung faith. Yan po, nagbabago na. Yan. Kaya nga po, napakahalaga na intindihin po natin na tayo po ngayon ay meron ng relasyon sa Panginoon. So, may kaugnayan na tayo. So, wala kang matakot. At kung gusto mo ang pagbabago, sumunod ka lang. Ayan. Kaya nga, imitate Christ's example. Sumunod ka lang. So, ano ba yung sinusundan natin? Ayan po. Kaya minsan, po yung masakit. Pero, totoo lang, sabihin ko sa inyo, kung minsan po, merong basta pagpray mo nga ako, kasi kailangan, puro problema ganito. Pero ang tanong,
Kaya hindi ko naman tinatanong sila, ikaw ba umate ng prayer meeting? Ikaw ba ang masamba? Minsan ganun eh. Merong nagpapapray, hindi naman maatin talaga ng linggo. Di ba? Hindi naman maatin ng prayer meeting. Hindi man ano, di ba? Kaya kung minsan pagdating ng problema, doon sila, gulong-gulo. Siyempre, ang takbuhan nila, alam nila, pag ang pastor, akala nila yung pastor, Superman. Di ba? Akala ng iba, pag nag-pray ang pastor, pagkakaloob niya. Yun ang madalas ko sinasabi, ako naniniwala sa prayer ko. Di ba? Dahil alam ko ang salita ng Diyos. Di ba? Pero ikaw, kaya ang ginagawa ko, ikaw na pinapapanalangin ko, dapat yung sarili mo isuko mo sa Panginoon. Yan ang pinapangaral ko. Hindi po nakukuha yan doon sa umaatin ka lang. Gusto mong pagbabago sa paligid mo. Bago ka mabago yung paligid mo, ikaw muna yung mabago. So, imitate mo si Christ, example. Nanalangin ka ba? Si Jesus Christ, bakit si Jesus Christ? Si Jesus nga ay nung dito sa lupa, gumigising siya ng maaga para manalangin. Naghihintay siya sa sinasasabihin ng Panginoon. Namumuhay siya sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Ang sabi nga niya, kung ano sinasabi ko, kung ano yung pinasasabi ng Ama. Di ba? At ang ginagawa ko, kung ano yung pinagagawa ng Ama. So, kaya nga, imitate Christ example. So, napakalaga iyon. At yun ay mangyayari lamang, it is attainable dahil po meron na tayong relasyon sa Panginoon. Pero kung wala kang relasyon sa Panginoon, never. Hindi mangyayari sa iyan. Kahit anong mangyari. Yun nga pong merong relasyon na sa Panginoon, bumabaksak pa eh. Gano'n yung wala pang pagtanggap sa Panginoon. Kaya nga, pag-prayin nyo ang mahal nyo sa buhay. Pag-prayin nyo ang inyong mga mahal sa buhay. Kasi malapit na po ang dumating ang Panginoon. Paano kung, kaya ko po ako matanda na. Meron na pong pangyayari sa buhay namin. Kapatid po ako na pag-asawa siya tapos nahiwalay siya. Alam ko nung nahiwalay sa buntis po yon. Alam po ba nyo, sa araw-araw na ginawa ng Panginoon, hindi man po araw-araw, pero sa araw-araw na ginawa ng Panginoon, naalala ko yon. At sa panalangin ko, binasama ko po yon. At minsan na naginip po ako. Nagkaroon ako ng pangitain sa bata. Sabi ko, Lord, ang panalangin ko po na, Lord, kung siya'y nabuhay o napatuloy na nabuhay at naisilang, ingatan mo siya. Alam niyo, bandang huli po, tumawag po yung bata. Kasi namatay na yung lola niya, iba yung naging dahilan. Maraming dahilan. Tumawag yung bata, tumawag yung kapatid nung dating asawa ng kapatid ko, at sila po ay nag-usap, sabi nga, buhay ang bata. May anak ka. Ngayon, pinaaral lang ng kapatid ko ngayon yan. Isang bagay, kaya ko nakwento to, hindi po ito isang marites. Kundi, pakita ko po sa inyo na talagang totally ay ginawa ko po yung aking magagawa. Saan po? Sa panalangin. Hindi ko naman po kaya pupunta sa ganito, kausapin ganito. At kinakausap ko yung kapatid ko. At yun po kinuwento ko sa kanya. Alam mo, minsan na naginip ako, nagkaroon akong pangitain. Iniyak ko yun sa Panginoon. Umiyak talaga ako. Ikaw, Lord, kung nabubuhay ang bata, ingatan mo siya. Ngayon po, dalaga na siya, malapit na siya mag-graduate. Diba? Ng college. Pinaaral siya ngayon ng kapatid ko. At nung tumawag sa akin ng kapatid ko, sabi niya, hindi na niya inano yung DNA test, hindi na ano. Kasi nga, alam namin eh. At inamin lang po ng ano. At alam din ng bata bakit nagtataka siya, bakit siya lumaki sa lola niya, hindi sa nanay niya. At may asawa yung kanyang nanay. So, yun po. At kaya po sa akin ay naniniwala ako. Hindi lang po sa experience, hindi po ito yung experience theology, kundi yung salita ng Diyos. Lagi po yung ilalagay sa isip ko na kahit po yung panalangin, kahit malayo ang distansya, hanggang ngayon, pinagpipray ko po. Mga mahal ko sa buhay, nasa abroad, mga pamangkin ko, kapatid ko. Kasi darating ang panahon, baka hindi na kami magkita. Yeah? Pero totoo yun, di ba? Paano kung isa sa amin ay kuhanan ng Panginoon, matatanda na kami, di ba? Yun ang realidad ng buhay. Kaya para sa akin, ay lagi ako nakahanda doon. Kaya lang, hindi po tayo naging malungkot. Ang inaan natin yung buhay, binabantayan natin yung ano ka nangyayari ngayon. Hindi po. Pinipilit, sorry po, yung term na yun, sabi nga ni Pastor, huwag yung pipilitin, Pastor Ruben. Yung sinisikap natin sa ating buhay na manatili sa pananampalataya, ay nga po yung Word of God. Lagi natin binabasa yon.
At doon po tayo nabubuhay ngayon. Ayan po. Kasi po, hindi ko po sinasabing hindi kayo nabubuhay ngayon. Kasi may age po tayo na kinalalagyan. Merong level tayo. Sa kabataan kasi, totoo lang, sino sa kabataan ngayon sa inyo magsasabi talaga nagbabasa siya ng Bible? Mahirap sabihin kasi nga sa experience ko rin sa mga anak ko, hindi sila perfecto. Bibili ko ng Bible, bibili ko ng daily bread, lagi kinakausap, lagi pinag-pray, pero patatanong ako, anak, nagbabasa ka ng Bible? Hindi po. Ano yung gusto ng mga kabataan? TV. No, black and white pa TV namin. Ngayon, hindi lang TV. May TV na, may gadget pa, tapos may iPad pa, meron, kung dami, walang lusot eh. Di ba? Minsan tutulog na, akala ng mga magulang tutulog na, pero hindi alam, nagaganon-ganon pala sa ilalim ng kumot, akala giniginaw, yun pala. Di ba? Hello. Nandiyan po ba kayo? Okay. Pero ito ay attainable dahil kay Jesus Christ. Through faith. Yung faith na yon, kaya nga sabi nga noong prayer meeting, kung matimpo kayo, sabi nga doon, yung 1 John chapter 5, ito po, verse 1 to 5. Sabi doon, ang bawat sumasampalataya na si Jesus, ang siyang Kristo ay anak ng Diyos. At ang sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos. Tingnan nyo, hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos. Sapagkat napagtagumpayan na ng anak ng Diyos ang salibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang magtatagumpay laban sa salibutan? Ang sumasampalataya na si Jesus, ang anak ng Diyos. Kaya kung meron tayong Word of God, talagang maayos ang ating relation sa Panginoon, hindi ko po sinasabing hindi ka manonood ng TV. Hindi ko sinasabing hindi mahahawakan ng yung cellphone. Hindi po. Kasi ako hinahawakan ko yung cellphone ko. Kaya lang minsan, matagal. Minsan hindi ko hinahawakan yung cellphone ko. Minsan nanonood ako ng TV. Pero mga kapatid, kapag ikaw ay nabubuhay na talagang sa pananampalataya, yun po mapagtatagumpayan mo. Kung kayo po ay natutuhan nyo yung tinuro ni Pastor, mapagtatagumpayan natin ang salibutang ito, yung kapangyarihan sa salibutang ito, sa pamagitan ng ng pananampalataya. Kasi yung tunay na pananampalataya ay lagi nagbabasa ng Bible, lagi nakikinig sa Panginoon. Amen? Kasi po, yung faith cometh by hearing, sabi nga, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos sa Romans chapter 10, verse 17. At ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng mensahe tungkol kay Kristo. So, salita ng Diyos. Faith cometh by hearing. Kaya nga po, ang pananampalataya, kailangan laging mayroong salita ng Diyos. Hindi pwede sabihin, pananampalataya ko, naniniwala ako. Pero saan mo pinabatay? Alam niyo si George Muller, pag-aaralan niyo yung kanyang siya po ang tao na hindi naman po sa perfecto. Actually, yung kanyang kasaysayan, marami po yan nangyari sa kanyang buhay. Pero nung siya po ay lumalim na sa kalooban ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos, pag-ipag-isa kay Jesus Christ, nakapagtayo siya ng orphanage. Nagsimula siya ng 300 na bata na sa orphanage, yung mga street children, napapakain niya. Alam niyo at marami pong himala siyang na naranasan, yung supernatural power of the Holy Spirit, yung anointing. Para siyang bata kung manalangin. Minsan, marami sa mga libro, kung kayo pa yung magano kay George Muller, merong sabi niya, Lord, Ama, sa 5 seconds, alisin mo po. Ito. Parang siyang si Moises, napakadali niyang makapagdikta. Bakit po? Kasi po, alam nyo, ang sikreto po niya, hinanap niya, binasa ang Bible, at hinanap niya lahat ng mga ayaw ng Diyos, at hinanap niya ang lahat ng pangako ng Diyos. Inangkin niya lahat yon. Hindi siya humingi sa Panginoon nang wala nakasulat sa Biblia. Yan. Kaya ang sikreto po ng mga taong successful spiritually, hindi po yung nakapag-aral, hindi po yon, kundi po yung babad sa salita ng Diyos. Kaya nga po akong tatanungin nyo kung ano po ang sino po ang hahangaan ko.
Ang hangaan ko ang Panginoon at yung mga tao na talagang sumusunod sa kalooban ng Panginoon. So actually talagang minsan nadidinig ko, talaga, pastor ako, hindi ako nanonood ng TV. Sabi ko, mayroon palang taong ganon. Kaya niyang maging parang eremitanyo, hindi na manonood ng TV. Meron po talagang ganon. Actually, mahirap, di ba? Kaya ako nga, nanonood ng balita. Di ba? Mamaya, sunod-sunod na yan. Bisan, pag wala kang ginagawa, di ba? Okay. Pangalawa, it is possible through the fellowship o the presence of in the Holy Spirit. Dahil sa pakikisa sa Espiritu Santo, ito ay maaaring mangyari. It is possible. Possible. Sabihin nga po natin, possible. So yung makatulad ka ni Jesus Christ, posible yan, maaaring mangyari. Kaya lang, mamuhay ka sa pananampalataya. Hindi po yung basta-basta lang. Kaya nga po doon sa ating teksto, Pilipos chapter 2, verse 3 to verse 1, sabi nga doon, mayroon pakikisa sa Espiritu, ayan, santo, at mayroong kagandahan loob at malasakit para sa isa't isa. So ito po yung sa bandang huli ng verse 1 ng chapter 2 ng Pilipos. Kaya po, possible po, posible, maaaring mangyari. Hindi po pwedeng baka, walang baka sa Bible. Pwedeng mangyari by true faith at sa pamagitan ng kapangyarihan ng Holy Spirit. At ang Holy Spirit ay nasa atin na. Sa mga baguhan, ito po yung sinasabi sa Bible. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Paano po yun? Sabi nga ni Nicodemo, matanda na isang tao, papanganak pa ba siyang muli? Pupunta pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina? Siyempre, nakakatawa. Hindi naman yun. Sabi nga Jesus Christ, ang pinanganak sa laman ay laman, ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Kaya sinasabi niya, inuulit ko, lahat kayo kailangan ipanganak na muli. So ito yung kapanganakan sa Holy Spirit. Kaya nga mga kapatid, tayo po ngayon nakakilala sa Panginoon, nagkaroon tayo ng tamang relasyon sa Panginoon dahil sa ating pananampalataya kay Jesus Christ. Tama? Kaya nga po, posible na tayo po ay makatulad ni Jesus Christ. Paanong paraan? Kasi nga po yung Holy Spirit na yon ay nasa ating puso na. Iyan po ang katibayan ng pagiging born again. Kaya pag tayo walang Espiritu, sabi nga ng Romans chapter 9, pag wala sa iyo ang Espiritu ni Kristo, hindi ka kay Kristo. Kaya kailangan meron kang Espiritu at doon ka maniwala. Yun ang faith. Kaya kung naniniwala ang kasama mo, gagawa ka ng masama, kahit wala kang kasama, hindi. Magtitiis ka. Gusto mo nang gawin, hindi mo gagawin yan. Yun, by faith. Kaya wala kang gagawin kundi manampalataya. Punayin mo yung isip mo, yung puso mo, bantayan mo ang buhay mo ng salita ng Diyos. Yun ang faith. Kasi sa bawat araw na ginawa ng Diyos, hindi mo alam kung saan ka i-bless ng Panginoon. Kaya marami pong mga bagay na ginagawa ang tao ngayon. Di ba? Alam mo na lalo kaya ka nag-aaral, gusto mong ganito, kaya nga pinagkagahan mo yung trabaho mo, gusto mo. Kasi alam mo, mayroong mararating ka eh. Pero sa Panginoon kung minsan hindi po. Di ba? Kaya kung minsan may risk Pag sinabi yung by faith may risk. Hindi mo alam kung kailan. At minsan pagtatawanan ka pa Yung ginawa mo pa ito. Di ba? Kasi yung pamamaraan ng tao, hindi pa, iba yung pamamaraan ng Diyos. Di ba? Iba yung pamamaraan ng tao. Ang tao kasi is to believe, tsaka yung kailangan marunong ka, kailangan gawin mo ito, kailangan gawin mo ito. Pero sa Bible, hindi lang Pakinggan mo siya at sumunod ka. Tingnan mo. Sabi nga ni Paulo Wanggicho, everyday manalangin ka ng 5 hours, may gagawin sa iyo ang Panginoon. 5 hours? Hello? Sino nakakagawa noon? Kaya manalangin nga tayo. Misa sa pagkain nga seconds lang Amen. Naintindihan, amen na lang Di ba? At minsan sa panalangin natin, dire-diretso, Panginoon, bigyan mo po kami ng alam. Manong manalangin tayo? Pag nakikipag-usap ka ba? Di ba? Panginoon, alam mo po ay, parang ganon. Di ba? Parang anak ka. Di ba? Mas maganda yung Lord, tulungan mo ako sana. Pag nakita kami, ganito. Hindi. Pag nag-pray tayo, di ba? Parang parang barilya, pag kinasa, Panginoon, ibilis mo ang aking tatay, ibilis mo. Say, amen.
Pero masama ba yung pastor? Hindi no, masama kung talagang nasa puso mo yan. Kaya lang minsan, out of duty lang, minsan pray tayo ng pray. Kasi alam natin, pag nag-pray tayo, sabi sa Bible, bibigay yan. Di ba? Pero minsan, hindi natin alam, merong hinahanap ang Panginoon, lalo na kung tayo matatagal na, hindi nakikita sa atin yung imitation ni Jesus Christ, di ba? Hindi tayo original. Hindi man natin kayang papako sa krus. Kaya nga hindi ko makita pagka ipapako sa krus, nahihiyuko na lang ako eh. Yung iano na yung pakpok, tapos pupukpukin, di ba? Ikaw kaya ipako doon dahil sa kasalanan mo. Kung yun kaya gagawin, kaya mo ba yun? Tapos ngayon, pag nakita mo, para bang doon ka lang naantig. Pero pag yung alam mo na iniligtas ka niya dahil sa kanya, hindi, wala kang habas sa paggawa ng kalikuan, pag-iisip ng masama. Di ba? At minsan, binabaliwala pa ang gawain ng Panginoon na minsan, hindi naman oras, minsan, hindi man maghapon o kalahating araw. Ano ba kung kalahating araw kung sa Panginoon naman? Kaya nga, kung yun nasa pananaw po yun, nasa pananampalataya ng isang tao. Kaya nga yung sinasabi nga, alam mo, pastor, yung sa amin, ginagabi na kami, hindi pa kami makapaghiwa-hiwalay. Di ba? Di ba? Kasi nasa chapel sila eh. Pananampalataya. Kaya kung minsan, meron pong ganun eh. Merong tatay na reklamo. Bakit ba kayo laging ginagabing mag-iina? Tapos nung bandang huli, nahipo ng Panginoon yung pong tatay at sumama na sa panambahan. Ngayon, sabi niya, ngayon naintindihan ko na kayo ginagabi. Kasi sumasama na siyang ginagabi. Kasi na-enjoy niya yung fellowshipping. Yan. Ng Holy Spirit. Hindi yung pagkaan dito, tagal na pagdating ng pastor, sibat ka agad, di ba? Ayaw na makipag-fellowship. Alam niyo, yung pakipag-fellowship natin sa kapatiran, na po ay gusto ng Holy Spirit. Yung pakikinig ng salita ng Diyos, yung pagbabasa ng Biblia, yun ang gusto ng Holy Spirit. Kaya napakaganda po. Gawin natin yon. Pero kung hindi natin gagawin yan, wag mong sabihin na ikaw ay pagkapalain ng Panginoon. Saan? Doon sa meron kang laging masaya ka, pagdating pagmingi ka, nandiyan lang kagad, binibigay ng Panginoon, at hindi man dumating, yan nga, hindi ka makakadama ng panghihinayang. Kasi nga, malapit ka sa Panginoon, maayos ka, naiintindihan mo. Pero pag wala ka sa Panginoon, nandiyan, ang tanong, masan ba naman ako? Bakit ganito? Bakit ganoon? Tapos ngayon, lahat nakakaaway. Tapos tuturo yung kasi ikaw ang naging dahilan, kaya ako nagkakaganito. Diba? Hindi po. Huwag tayong ganon. Dahil po ito ay sa kapangyarihan ng Holy Spirit na sa atin na. Tito chapter 3, kaya nga po yung salita ng Diyos, paulit-ulit lang yan. Actually, kung titignan po nyo, paulit-ulit lang, sabi nga ng isang pastor alam mo pastor, hindi ko maintindihan din. Kaya lang, siyempre, bilang tao lang. Kaya lang, sa salita ng Diyos, ang Diyos kasi paulit-ulit lang. Kaya nga si Pastor Ruben, ay titingnan ko po, talagang nangungusap ang Panginoon. Kasi po, consistency Hindi naman po. At saka isa pa, dahil kilala ko siya, isa pa yon nakatulong sa akin, na talagang totally, merong pinasasabi ang Panginoon sa pamagitan niya. Tito chapter 3, verse 5 to 7, sabi doon, tingnan nyo, okay, sa 5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo panganak na muli at magkaroon ng buhay. Masaganang ipinakaloob ng Diyos sa atin ng Espiritu Santo sa pamagitan ng ating tagapagligtas sa Jesus Kristo upang tayo maging matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob. Sa iba, upang tayo gawing banal. So, sa ibang salin, matuwid. At tayo maging tagapagmana na nasa nating buhay na walang hanggan. Kaya nga po, hindi mahirap na tayo po ay makatulad ni Jesus Christ dahil po masaganang ibinuhos sa atin. Ibig sabihin, talagang wala pong itinira. Kaya nga po yung fruit of Holy Spirit, sabi nga po, ayun po ay makikita sa atin. Kaya nga po yung pagiging mabungang sagana,
masaganang mamumunga, madali po yan. Kung naiintindihan natin ang kalalagayan natin at kung ano ang ginawa ng Diyos sa iyo. Kaya nga po, ilang inaantay ng Diyos eh. Yung ginawa niya, naka-apekto sa iyo na influensyahan ka ba? Eh, paano ka ma-influensyahan? Kasi nga, may influencer sa buhay mo. Eh nga, yung vlogger mo, yung ganito mo, hindi ka na-influence. Kasi yung Bible, minsan babasahin mo, sino nagbabasa sa iyo yung 3 oras? Wala. Di ba? Magbabasa tayo sandali lang. Sino sa inyo, ina-announce ko dito yung DCAS, sino sa inyo taga nag-ano ng DCAS? Di ba? Kung ako mangumida dito ng mga speaker na galing ng DCAS, yung nag-ano sa atin, si Maloy Biran, madali po yung, madaling imitahin yon. Opo, hindi namimili yung, marami doon sa DCAS, hindi namimili kung malaki ba church o hindi. Alam mo si Poseso Marcelo, natanda mo yan, sa tabang, yung upuan doon ay lumulubog. Ang upuan doon, walang ganyan. Benz lang siya, yung mahaba bangko. Andiyan si Poseso Marcelo. Nung kumbida namin, ang dami namin nakumbida na tiga DCAS. Pero ang tanong ko, DCAS ako ng DCAS ay, sino sa inyo talaga na nakikinig ng DCAS? Kahit sa YouTube, di ba meron? Facebook, di ba? Meron. Ang dami niyong matututuhan. Kaya kung kailangan mo yung sa family, kayo sa pamilya, makinig ka ng DCS. Sa business, makinig ka. Hindi pa ako marunong. Pero lagi ako nakikinig. Hindi lang sa DCS. Nakikinig ako sa Panginoon. Basa ako ng Bible. Tingnan nyo, taon-taon, luma naman ang Bible ko. Madali yung maluma, di ba? Kasi mayat maya. Di ba? Yan, tingnan nyo yung Bible nyo. Taas nga yung Bible. Sino yung maganda yung Bible? O yung iba wala ng Bible. Kasi wala talaga si Jesus Christ. Hindi na nagbabasa ng Bible. Kahit dito, wala na. Nakakatakot. Pero hindi po titigil ang pangangalan ng salita ng Diyos. Kailangan imitate natin si Jesus Christ. Kasi bandang huli, hindi ka magagamit ng Panginoon. Sayang. Kahit anong ministry, hindi tayo maging produktibo. Maging epektibo. Romans chapter 5, verse 1 to 5. Ayan. Sabi dito, Romans chapter 5, 1 to 5. Sabi dito, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos at sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesucristo, tinatamasa natin ang kagandahan loob ng Diyos at tayo'y naggagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi ng kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinakaloob sa atin. Ganun pala eh. Kaya lang, hindi natin kaya. Sa pagtitiis, dyan po, ayaw natin magtiis. Paano yung pagtitiis? Wala kang kakainin. Hindi po. Minsan, para bang, di ba, nahihiwalay ka na doon sa karamihan. Doon sa magaganda, masasarap. Actually, ngayon nga po, kinukontak ako ng klase ko ng high school kasi magkakaroon ng reunion. Alam niyo, pinag-uusapan doon sa group chat namin, dapat kami karaoke, dapat merong inumin. Kaya nga, di ba? Iba pastor, minsan lang yan, mating ka na, minsan lang yan. Alam niyo, kung minsan sakripisyo ko, nagtitiis na lang ako. Pero hindi ako humihiwalay sa kanila. Magkita kami, hindi po. Sa ibang bagay. Pero yung mga bagay na inuman, kainan, di po. Talagang titiis lang ako, di ba? Kasi yung laman mo, siyempre, nakakaya naman, dapat naman, di ba ganon? Ganun ang laman eh. Pero merong pagtitiis na ganun po. Kaya kung minsan sabi nga po dito ay sa Bible nga po, di ba siya sabi nga, dapat dati nagtataka nga sila, dati kasama kayo nila na sumasamba sa Diyos-Diyosan, nagpipesta, lalo'y pista. Sino sa inyo? Di ba? Born again ako, pero lahat ng gawain ng nandoon, di ba? Hello?
Kaya nga sa akin po ay, mga kamag-anak ko, kilala ko eh. Kaya kung minsan nakikig-usap lang yun eh. Pastor, sabi niya, Ray, alam ko na kayo ay ganito, pero gusto ko, sana dito kayo mananghalian. Ayan, punta kami. Kasi gusto niya ma-fellowship kami, hindi para sa peste. Hello? Gusto niya ako makita. Pero hindi ko po kayo pinipilit kasi pero iyon ang katotohanan. Iyon ang totoo. Kaya nga po, imitate Christ at kung ano po yung plano at inuutos ng Diyos sa iglesia. Kaya pag sinabi iglesia, yan ay hinihiwalay. Yan ay kalipunan ng mga tinawag. Called out. Mga hiniwalay. Hiniwalay saan? Sa kasalanan. Pero yung makipag-compromise ka, hindi makita kung saan ka, ayan po, doon tayo nagkakamali. Kaya lang po, hindi natin masagip ang ating pamilya hanggang hindi tayo nakakaroon ng kontra. Alam po ba nyo, sa akin po, ganun ang nangyari. Pero ngayon po, pagka-reunion, ako po ang nag-open ng prayer lagi. Minsan po, tatawagan ako ng peace ng buho ko. Sabi niya, Karay, baka pwede, ikaw yung mag-pray, birthday ng anak ko. Hindi man sila born again. Hello? Kasi alam nila, hindi na ako sumasama sa inuman, katulad dati. Hindi na ako sumasama. Kasi alam ko, kasama ko ang Holy Spirit. Kaya meron ba tayong kaaliwan? Naaliw ba tayo? May pakikisa ba tayo sa Holy Spirit? O hindi? Kasama lang natin siya o nagigrieve siya. Okay? At pangatlo, follow the pattern of the Lord Jesus Christ. Sumunod tayo sa huwaran ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung maganda. At ito po yung napakaganda na lagi pong inaalala ng mga tagapangaral, nag-aaral ng salita ng Diyos. Sa verse 5, chapter hanggang 8, sabi dito, naway magkaroon tayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo. Sa iba dyan ay, tumulad tayo kay Kristo. Sa ibang salin yan, di ba? Tumulad tayo kay Kristo. Ano? Si Kristo nagkaroon ng pagpapakumbaba. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo, Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagmapilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namatay na isang alipin, ipinanganak siyang bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakababa siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Kaya mga kapatid, kaya kung tayo po ay makakatulad ng Jesus Christ, kaya natin magsakripisyo. Minsan ayaw natin magsakripisyo. Gusto natin mapagbigyan ng lahat ng bagay. Paano tayo makakaakay? Paano nakikita ng iba? Hindi, Pastor, win-win solution. Pagbibigyan ko sila para susunod pagbibigyan. Oo nga, nangyayari nga. Pero hindi yun ang truth eh. Yung win-win solution. Kailangan po yung truth, may preach. Actually, yung salita lang ng Diyos, sabihin mo lang. Sabi nga ng Hebrews chapter 4, verse 12, ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Kaya nga kung nagbabasa ka ng Bible lagi sa bahay mo, nagpe-pray ka, alam po ba nyo, napapansin ko po yan eh. Kasi yung kwarto ko, na yung doon ako nagbabasa ng Bible, kapag may ilaw na yon, tapos may radyo po doon sa kapitbahay namin, tapos minsan merong madidinig niya na, minsan nagpapatugtog ako doon sa cellphone yung gospel song. Opo, kung minsan hinihinaan nila yung nila. Katabi lang po yung pader. Opo. Meron pong kapangyarihan at kumisan pag may nag-aaway po sa kapitbahay namin, magkapatid, nag-aaway o merong nag-aaway, mga lasing, nagpipray po namin. Mamaya umihinto. Amen. Kasi may kapangyarihan po ang salita ng Diyos, lalo kung ito gagawin mo. Yung magbasa ka lang ng Bible, bantayin mo yung paniwalaan mo. Hindi. Oh. Kaya nga ako minsan hindi po ako matapang na tao, pero pag sinabi, ay meron ako nakita doon, minsan pinupuntahan ko yon. Hindi po dahil sa matapang ko, kasi alam ko, may kapangyarihan ako. Opo. Hindi ako natatakot, pero matatakotin ako. Kaya nga, ito yung bagay, ito yung kapangyarihan ng Diyos. Ako mahina ang loob ko, bakit lumalakas ang loob ko pagka
Kasi po, may desire, mahina ang loob ko, may desire ako sa loob ko, yung desire ko, dagdagan ng Diyos. Pinalalakas ako ng Diyos doon. Kaya nga, i-desire mo eh. Yeah, delight yourself to the Lord and He will give you the desire of your heart. He will give you the desire of your heart. Ano ba yung mga pangarap mo? Ano ba yung naisin ng puso mo? Pero yung delight yourself to the Lord, hindi natin naintindihan. Ito po yung maayos na relasyon kay Jesus Christ. Sa Holy Spirit. Kaya nga yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon, hindi po mahirap yan. Kahit nasa office ka, kahit nasa school ka, kahit nasaan ka, kaya mong gawin yan. Yan. Kung makakilos sa iyo ang Holy Spirit. Amen? Yun lang magbukas ka. Halimbawa, pag nandoon ka sa office mo, ewan ko, may gumagawa nito. Kasi pag pupunta ako sa office, lagi kong napapansin yan. Minsan, nung ako pa ay nagpupunta sa manning company, nag-a-apply pa ako ng seaman. Pag pupunta ako doon, nakita ko doon sa mesa ng isang nung personnel, nakita ko may daily bread. Born again to. Hindi siya nahiya, may daily bread doon, minsan may Bible doon sa table. Hindi ko alam kung may magagawa nito. Or iba, nahihiya. Naku, baka sabihin, di ba? Ayaw mabas, ayaw pintasan. Sana po, mapagtagumpayan natin yon. Hindi yan ang pattern. Dahil si Jesus Christ, hindi yan ang pattern ni Jesus Christ. Hindi po yan ang huwaran. Hindi yan ang pinakita sa atin ng Panginoon sa Bible. Although na hindi natin siya nakita, pero ito yung nakasulat. Lagi siya nagpapakumbaba, naging matyaga siya, hindi siya nahihiya. Diba? At yun yung epekto, di ba? Sabi nga kay Apostle Pablo sa Romans chapter 1 verse 16, hindi ko kinahiya ang mabuting balita. Pagdating sa Corinto, sabi nga, ako'y natatakot, nanginginig. Kasi mga tao doon sa Corinto ay marurunong, mahilig sa mga usapan tungkol sa politika, sa business. Pero ang pinapangaral ko, di ba, natatakot ako, pero ang pinapangaral ko, ang krus ni Kristo, yun lang. Di ba? Hindi niya kinahiya. Ngayon sa mga kabataan, nakakatakot mga kapatid, dahil sa kabataan ngayon, ang dami pa mga kabataan ngayon nakakulong. Actually, ang bansa natin nakakulong sa witchcraft. Hindi ba nyo naintindihan ang nangyayari ngayon sa mundo natin ngayon, sa bansa natin ngayon? Kasi yung iba, passive. Pag sinabing passive, walang pakialam. Ngayon, nag-aaway ngayon yung ating namumuno. Magulo ang namumuno sa ating bansa ngayon. Anong papel ng Christian? Nakasulat yan sa Bible, ipanalangin nyo ang lahat, di ba? Nang namumuno sa inyo. Anong pattern natin? Paano tayo namumuhay? Yun po yung kinakatakot ko eh. Kapag hindi po, wala pong nanalangin. Kaya nga po, nung Mekulis po, nagsimula po kami, every Wednesday, meron na pong pastor na pupunta dito para mag-pray. Ano po pinag-pray namin? Ito po nangyayari ngayon sa bansa natin. At sa mga church. Alam mo mga church ngayon? Opo. Wala pong problema sa mga pastor o yung mga church. Wala pong problema. Ano yung problema po ngayon? Sabi nga po, ulitin ko po, grupo-grupo po. Grupuhan po ngayon. Anong tag doon? Yung tropa-tropa. Opo. Sabi nga ng isang pastor, ano pastor? Pino mo yung sa kanila, buong praise and worship, yung praise and worship team, umalis. Uso pala yan, pastor, ngayon. Pero hindi po. Iyan uso. Kundi merong espiritong kumikilos. Kasi nga po, pag hindi tayo nakapokus kay Jesus Christ, actually, ang mangyayari nga po niyan, nga po, maghahanap tayo ng, yung content. Yung content, maging contento, nasisiyahan. Hindi po yung may content tayo na pwedeng ipasa. Ayan po. Maging influencer tayo. Paano tayo makaka-influencer kung wala tayong pattern? Pero kung follow the pattern of the Lord Jesus Christ, so makita yan kahit anong mangyari, tumutulong yan. Kaya nga po dito,
yun nga yung sinasabi ko, huwag tayong titigil sa pagtulong. Kaya ituturo ko po, yan, uusap kami nila Pastor Jello. Kasi kailangan natin to. Bakit ka mo? Ang ginawa mo ngayon, aanin mo yan sa susunod. Kasi diyan ka makikilala eh. Kahit na anong turo mo sa Biblia, kung hindi man nakikita talaga sa buhay mo, hindi ka naman tayo perfecto, hindi man lahat nagagawa natin. Pero kung yung pagtulong, pag-ibig, kaya nga sabi dito, yung pag-ibig ni Jesus Christ, dapat nakikita sa atin. Kaya nga po, ayoko pong magusga. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kahit ako'y masabihin sa akin na masama, ayokong gumanti, ayokong magsalita. Kasi hindi ko yung gawain. At naniniwala ako na babaguhin tayong lahat ng Panginoon. At naniniwala din ako na ako rin ay mayroong pagkakamali. Di ba? Hindi ko ina-itsapwera yung sarili ko. Di ba? Dahil yun ang gusto ni Jesus Christ, yung pagpapakumbaba. Ano yung pagpapakumbaba? Si Jesus Christ namatay hanggang mamatay sa krus. Tungulad sa isang alipin. Hindi man tayo tutulad kay Jesus Christ, papapako ka sa krus, kayang ba yun? Hindi, yung pagpapakumbaba, paano yung pagpapakumbaba? Aminin mo, may kasalanan ka. Hindi yung, kasi siya, leader pa naman siya, ganito siya. Tapos yung kapitbahay mo, di ba, born again ka, tapos kung magsalita ka, inaaway mo yung kapitbahay mo. Tapos sa sarili mo, tatago ka ng kasalanan, kahalayan. Yung nga sabi ni Pastor Ruben, alam nyo, yun nga po sasabi ko, nasa ilalim po yung tayo ng Jezebel Spirit. Alam mo yung Jezebel Spirit, yung nakokontrol. Kinokontrol tayo. Huwag tayo makontrol ng pastor, huwag tayo makontrol ng sino pa man, makontrol tayo ng Panginoon. Ako tigapagturo lamang. Kaya nga po pinag-pray ko, nga sabi ni pastor, hindi yung mahusay magsalita. Ayoko ng ganon. Gusto ni pastor, yung kanyang tinuturo, makita sa buhay mo. Di ba? Makita sa inyo. Iyon ang mahusay. Totoo. Wala naman kwenta yung mga sinasabi namin kung wala po talagang yung anointing. Hindi yan nakakatulong. Pero, hindi ko po sinasabing tumatayo dito dahil yan po itinuturo ko. Lahat ng tatayo dito, lahat, mag-pray tayo. Huwag tayong kukuha tayo ng team, ng topic, kung ano may tuturo natin, mag-pray tayo. Kahit sa matimbo. Madali kasi mangaral ng salita ng Diyos. Kasi ang Bible, napakaraming topic. Pero ano ang kailangan natin? At nandiyan dyan, paano natin bababa? Kaya ako may listahan. Hindi po yung iba, kasi po, ala akong gift doon sa pagiging propeta. Pero masasabi ko sa inyo, ako po ay lumaki sa vision. Lumaki espiritual sa vision. Nung ako po ay nasa trabaho, nagkaroon ako ng pangitain. Babaksak yung kumpanya ko. Dinala ako ng Holy Spirit, pinapasok ako mula sa gate, tapos hanggang doon sa compound, pinakita, tapos hindi ko maintindihan. Pero huling nakita ko, yung makina, yun pala yung sign. Yung makina, pag naalis dito sa pundasyon na yon, doon magsisimula ang pagbaksak ng kumpanya. After 2 years pa nangyari yon. Pero yun ay ilagay ko sa puso ko. At bilang foreman, tapos yung mga tauhan ko, sinishare ko ng salita ng Diyos, nagkakaroon kami. Kaya yung mga tauhan ko, naging open sila sa akin, sa maraming bagay, problema sa ama, problema sa pamilya, problema sa ito. Naging kasama nila ako doon sa, hindi lang po foreman, kundi isang mangaral at isang manggagawa ng Panginoon. After 2 years, after 2 years, nung ako pa po ang nag-alis nung sa pundasyon ng makina na yon. Totoo po. Kaya nga po ako po ay lumaki spiritually sa vision. Ang dami kong nakitang vision. Pero ngayon, yun po yung pinapanalangin ko. Kasi ngayon po, may vision ba? Meron bang ganon? Nakita? Minsan, di ba, sabi ko, nandiyan nagpe-pray ka, makakita ka na isang bagay. Kaya minsan sabi ko, may apoy. Minsan may maranasan tayo, parang tayong may kinukuryente. Hindi po yan. Tayo kinokontrol niyan. Pero yung sinasabi kong controlling, yung Jezebel Spirit, yung po ay yung nangyayari ngayon. Kinokontrol tayo, yung kaisipan natin. Kaya ngayon ang bansa natin, nakakatakot. Kasi nga po, hindi ba may kumakampi sa ganito, may kumakampi sa ganito. Ang mahirap po dito, may mga Kristiyano dito, may kumakampi sa dito, may kumakampi dito. Nakalimutan na yung duty niya na mag-pray. Di ba? Kaya napakalaga intercession.
Kaya sabi ko, inamin ko doon sa pastor, sabi ko, pastor, ako nakukonsensya. Paano? Kasi alam niyo kung bakit. Every time na pumunta po ako dito, so matagal na po yon. Yung dito po sa boundary po ng Malolos sa Giginto. Every time na pupunta ako dito sa San Pablo, talagang umiiyak ako. Kahit nasa jeep ako, naiiyak ako. At may sinasabi sa akin ng Panginoon. Kaya yun po, doon kami nagsimula na kinausap ko po si Pastor to, 4 na pastor po yung kinausap ko. Bago po sila kinausap, nag-pray ako, Lord, samahan niyo ako kung talagang ito ang nais mo. So, nag-usap kami, umokay sila, nag-meeting kami. Ngayon po, kaya nakokonsensya ako, alam niyo bakit? Yung grupo din po namin ang nagsimula ngayon. At nag-ano sa akin, sabi ko, kasi hindi na ako nakakaganap kung saan ako tinatawag ng Panginoon. Kaya lang, alam ko ito yung timing ng God. At gusto ko ituro sa inyo, mga kapatid, ang pagiging katulad ni Jesus Christ, ito ang magiging dahilan para po tayo magtagumpay, para tayo mamunga ng sagana. Personally, para ka magtagumpay. Wala kang pagsisisihan. Pero hindi ko po sinasabing lahat magawa na kagad natin. Pero mga kapatid, mamuhay tayo sa pananampalataya. Laging tayong magbabasa ng Biblia. Read the Word of God every day. Napakalaga po yan. Kailangan. Ito yung kailangan natin. Kaya nga po napakalaga yung sinabi ni Apostol Pablo, 1 Corinto chapter 11, verse 1. Ayan, nakasulat yan. NIV, sabi doon, follow my example as I follow the example of Christ. So, ito po yung patotoo at dito po tayo magtapos. Sabi po dito sa 1 Thessalonica, ito po yung patotoo naman ng bunga ng pangangaral ni Apostol Pablo. 1 Thessalonica chapter 1 verse 3 to 8. Tingnan po nyo. 1 Thessalonica chapter 1 verse 3 to 8. Tama ba ako? Okay. 1 Thessalonica chapter 3, 3 to 8. Tama ba ako dito? Ayan. Opo, sabi dito, 3 to 8. Okay. Inaalala namin na sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawa. Dahil sa inyong pananampalataya, dahil sa inyong pananampalataya, ang inyong pagpapagal, dahil sa inyong pag-ibig, ang inyong pagpapagal, ang inyong pagtitiis, dahil sa inyong pag-ibig, at ang inyong pagtitiis, dahil sa inyong pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. Pagtitiis, dahil ang ating pag-asa ay tayo ay mapupunta sa kabilang buhay. Na kahit ngayon ay ginigipit tayo, kahit na magkulang tayo sa mundong ito, titiisin natin, magpapatuloy tayo sa Panginoon. Pero yung pagtitiis po na yan, hindi po yan pang mga tagalan. Mga kapatid, nalalaman namin na kayo'y pinili ng Diyos na magmamana, na nagmamahal sa inyo. Sapagkat ang magandang balitang lubos naming pinaniniwalaan ay pinahayag namin sa inyo hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay na sa inyong piling at ito ay ginawa namin alang-alang sa inyo. Sinundan ninyo ang aming halimbawa at ang halimbawa ng Panginoon. Kahit dumanas kayo ng mga napakaraming paghihirap, tinanggap ninyo ang salita ng Diyos nang may kagalakan mula sa Espiritu Santo, kaya't naging huwaran kayo ng mga mananampalataya sa Macedonia at Akaya, sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at sa Akaya, sa pamamagitan ninyo, ang inyong pananampalataya sa Diyos ay nabalita rin at sa lahat ng dako, kaya't hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Kaya nga po yung patotoo. Naka-impluwensya yung buhay na naipasa, na ituro ni Apostol Pablo sa iglesia sa Thessalonica. So yun po yung pangarap natin. Kaya wag pong masayang ang ginagawa natin. Nagtuturo ka sa bata, ano ang gusto natin mangyari sa bata?
Kasi yung bata na yan, maging high school yan, pupunta dito sa loob. Alagaan natin ng high school, alagaan natin ng college, alagaan natin ng young professional sa parents. Nakakatuwa po kasi po nakita natin ngayon yung pagkilos. At yun po hindi yan galing lang sa iyo. Yan ang galing sa Holy Spirit. Tumayo po tayong lahat mga kapatid. Walang pinakananais ang Panginoon at ang Diyos amang nasa langit, kundi makasunod tayo sa kalooban niya. Hindi lang yon nakasulat sa Biblia. Nais niya makatulad tayo ng kanyang anak. At ito po ang inaasahan natin at inaasahan sa atin ng Diyos. Totoo po ang sinabi ni Pastor Ruben, mismong marami mga ngaralang bumabaksak sa iba't ibang kasalanan, lalo na sa kahalayan. Hindi tayo pwede magtago. Makakalaya lang po tayo magtatagumpay sa pamagitan ng pananampalataya. At yung pananampalataya yung hindi po yon magic. Ang gagawin mo lang hindi kayang gawin ng Diyos. Ano ba yung hindi kayang gawin ng Diyos? Na kaya bang gawin? Hindi kaya ng Diyos na isuko niya sa kanyang sarili yung nasa loob mo. Yung kasalanan mo, aminin mo sa Kanya. Yung ginawa mo, aminin mo sa Kanya. Yun ang hindi kayang gawin ng Diyos. Yun ang free will na binigay sa atin ng Diyos. Pwede ka magtago sa sarili mo. At checkin mo ang sarili mo kung ano ang kumukontrol sa iyo. Kailangan natin makalaya. Meron ka bang karanasan sa buhay mo, sexually, sabi nga ni Pastor, hindi ka pa nakakalaya hanggang ngayon kasi merong karanasan ka. Actually, meron akong inalagaan, tinulungan for 1 year, pero siya ay umaamin. Pag-uwi ko sa bahay, Pastor, ito na naman ako, may nararamdaman naman ako. Ano po yung tao na yun nakalaya, nagkaroon ng pamilya, naging maayos ang buhay. Yun po ang hindi kayang gawin ng Diyos para sa atin. Yung kasalanan mo, isuko mo sa Kanya, sa Diyos. Hindi niya gagawin yun. Ikaw ang inaantay niya. At kung gusto mo makalaya at mamuhay sa pananampalataya, iugnay mo ang sarili mo sa salita ng Diyos. Maniwala ka. Pag inamin mo sa Panginoon kung sino ka at ano yung nakaraan mo, galit mo, o ano man ang kinabilangan mo. Katulad ko, nakabilang ako sa witchcraft. Dahil nakasama ako sa paggrupo ng mga nanggagamot, mga albularyo. Hiningi ko ng tawad dyan sa Panginoon. Sa lahi. Merong lahi tayo. May lahi kami ng espiritista. Kaya nakita ko sa buhay namin, paulit-ulit, merong mga lulong sa, nakita ko po, yung pamilya niya nakalinya sa kabo ng sugal. Sa sugalan. Lahat po yan. Pwede yan ang kumukontrol sa atin. At paulit-ulit na nangyayari. At ito po iniintay ng Panginoon. Isuko natin mula sa unpure to pure o to purity. Iinisin tayo ng Diyos. Opo. Pabubutiin tayo. Pero inaantay lang niya. Ang humingi tayo ng tawad at isuko natin ang ating sarili. Sino ba yung tinataas natin sa ating sarili? Sino ba ang mahalaga sa atin? Huwag tayo magtaas ng tao. Huwag natin itaas si Pastor. O si Pastor mahusay. Hindi si Pastor ang maglilingkod sa iyo, ang magbabago sa iyo. Ang Panginoon, kasangkapan lang po kaming mga pastor. Manapa, sa oras na ito, may gagawin ng Panginoon sa iyo, gawin mo lang kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo para sa Kanya. Ilang maninantay niya sa atin. Isuko mo ng buong buo ang buhay mo sa Panginoon. Siya na ang gawin mong nangunguna sa lahat sa buhay mo. Hindi po yan mahirap.
It is impossible. It is possible. It is attainable. At meron na tayong pattern. Kung paano si Jesus Christ pinaparangalan sa langit, gayon din tayo. Pararangalan tayo sa langit. At hindi lang iyon, bababa ang kapangyarihan mula sa langit dahil ang ating ini-imitate, tinutularan ay si Jesus Christ. Tayo po'y manalangin. Ama Banal, ilapit po natin ang ating sarili. Sige po. Aminin natin kung ano po, kung saan po tayo nang galing. Alalahanin po natin, baka meron pa tayong galit, panghihinayang, nagagawa, paulit-ulit sa ating sarili, nararamdaman, isuko natin yan. Sige po. Amang Banal, patuloy po. Nagsusuko ako sa iyo ng aking buhay. Tulungan mo po ako, O Diyos. Tulad ng iyong nais, O God, matulad kami sa iyo, sa aming Panginoong Yesus. At yan po ay madali na mangyari dahil sa aming pananampalataya. Lamang merong humahadlang. At ito ay madalas na ituturo sa amin na nakasulat sa Biblia, ang pita ng laman. Ang mga bagay na hindi po namin mapawala sa aming buhay. At minsan hindi po namin nalaman na nakokontrol na kami ng ganitong bagay. Lalo sa panahon ito, O Diyos, maraming kumokontrol sa buhay ng lahat. Nandiyan na ang gadget, nandiyan na ang social media, nandiyan na ang modern technology, nandiyan na ang maraming offer ng mundo na naging dahilan para hindi po kami mapokus sa iyo. Lord, magsasarado na naman ang taon. Tulungan mo kami na ma-evaluate namin ang aming buhay. Lord, gunitain namin ang bawat nagawa namin sa taong ito ng 2024, O God. Lord, bigyan mo ng karunungan ng bawat isa. Kung may pagkakamali man, Lord, ano mga itinuturo mo sa pagkakamaling iyon na hindi na maulit? Mapagtagumpayan namin ang lahat ng mga kahinaan, pagbaksak o ano paman. Maliban na lang kung ito po ay pagsubok na binibigyan mo sa aming pananampalataya. Panginoon, tulungan mo kami. Lalo po ngayon magsasarado na naman taon at kami sa Galilean ay lalakad na naman sa panibagong taon, O Diyos. Lord, ang dalangin ko po, kami ay tanggapin mo sa iyong harapan. Huwag mo kaming ilayo sa iyong paningin. Turuan mo kami, O Diyos. O Diyos Espiritu Santo, dalangin ko po, Ama, hugasan mo kami, balutan mo kami ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus. At tulungan mo po kami na makapanatili sa iyong mga salita. Lagi maging sangkap ng aming buhay ang iyong salita. Sa bawat araw, Lord, yung mga pagpapabaya namin sa aming mga buhay, Lord, mangyari po na makalaya po kami. Ang bawat isa, Panginoon, ay lagi nauuhaw sa salita ng Diyos at yung mga bagay na ginagamit po sa mundong ito upang kami lumago. Nandiyan na po ang radio, nandiyan na po ang TV, yung mga station ng mga spiritual. Nandiyan na rin po yung yung mga sa modern technology, nandiyan po ang social media na ginagamit po rin sa pamamagitan ng social media, yung pangangaral, pagtuturo ng mga salita ng Diyos. Lamang ang dalangin ko po, ingatan mo ang bawat isa sapagkat marami po ang nandaraya, marami at sumisingit, at hindi lang po sumisingit kundi yan ang gawa ng kaaway na kung maaari kami ihiwalay sa iyo, O Diyos, sa paraan ng pagtuturo na katulad ng pagtuturo ng ginagawa ng Biblia sa amin. Minsan ginagamit pa po ang salita ng Diyos at hindi po ito mahirap kay Satanas sapagkat si Satanas mismo ay kabisado niya ang Bible. Kaya, Lord, bigyan mo kami ng karunungan sa panahong ito, Diyos, na mapili po namin kung sino po ang aming tutularan sa panalita, sa kaisipan, sa gawain, sa damdamin, kung ano po yung mga dapat namin akbangin, O Diyos. Lord, mangyari po nang kami ay makasunod tulad ng aming Panginoong Jesucristo sa kanyang mga halimbawa. Sa gayon, O Diyos, kami magiging tunay na good seed na itinanim mo sa mundong ito, na anuman ang gagawin namin ay mamumunga ng mabuti. Nang hindi lang mabuti, kundi ng marami. At hindi ito mapipigil
sapagkat kasama namin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Tulungan mo kami, Ama. At dalayan ko po, Ama, sa mga estudyante. Lord, tulungan mo ang mga estudyante, lalo sa panahon ito. Napakaraming demand. Napakaraming binibigay ang mundo. Inaalok ang mundo. Ilayo mo sila sa lahat ng tukso. Sa lahat ng gawa ng masama. Pagkusi, paalala mo ko sa mga kabataan ito ang iyong mga salita. Sila po ay makagraduate, elementary, high school, college, hanggang sa pagkuha ng kanilang mga exam. Ano mga exam ito, O Diyos, samahan mo sila at pagtagumpayin. Hanggang sa pagtatrabaho, sa lahat ng naghahanap buhay, Lord, huwag nilang makakalimutan sa kabila ng kanilang tagumpay. Lord, lahat ng ito ay galing sa iyo. Ilayo mo kami sa pagmamapuri, pagmamataas. Kundi bigay mo kami ng kapapumbaan, pagpapakumbaba tulad ng ginawa ng aming Panginoong Jesucristo. Lord, yung mga magulang, Lord, na nangangarap para sa kanilang pamilya, Panginoon, dalahin po namin tulad ng sinabi mo, Lord. Lord, wala po nagnanais na mapahamak ang mga mahal sa buhay. Kaya, Lord, kami dumadalangin tulad ng iyong pangako. Sumampalataya kami at ang aming sambahay maliligtas. Panginoon, ngayon po marami nagdideklara at naniniwala po kami, ikaw ay babalik na muli. At merong rapture, O God. Kukuhanin mo ang mga naghihintay sa iyo. Kukuhanin mo ang mga tunay na mananampalataya. Kukuhanin mo at hihiwalay sila, O Diyos, at dadalhin mo sa langit. At doon, pagkatapos ito ay babaksak mo ang iyong puot sa mga ayaw kumilala sa iyo. At pahihintulutan mo ang Antikristo, ang kapangyarihan ni Satanas, upang wasakin ang mga tao. Amang banal, tulungan mo po kami na lagi kami magnasa habang kami nabubuhay. Katulad ko po, O Diyos, ang dalahin ko po sa aking pamilya, sa aking mga kapatid, sa aking mga mahal sa buhay, mga pamangkin hanggang sa apo, O Diyos. Dalahin ko po ang iyong pagliligtas. At ganyan po ang gawin mo sa bawat pamilya ng iyong mga anak. Lord, hindi lang po kami ay narito sa kapilya, naglilingkod sa iyo, kundi Panginoon, inaantay namin at kami na ng paltaya ang aming sambahayan sa kabila ng aming paglilingkod, hindi mo pababayaan. Lamang tulungan mo kami na ang aming patotoo ay hindi masira sa harapan ng aming mga mahal sa buhay. Kaya, O Diyos, yung katulad ng buhay ng aming Panginoong Jesucristo, ito po ang maghari sa aming buhay at makita sa aming buhay ng aming mga mahal sa buhay. Sa gayon, pagdating ng takdang panahon, hindi na kailangan pang magpaliwanag ng mahaba. Sapat na ang nakita sa amin at patotoo, katulad ng ginawa mo sa 1 Thessalonica. Lumaganap ang salita ng Diyos, hindi lamang po ang salita, kundi yung gawa ng pananampalataya, yung bunga, na hindi na kailangan ipaliwanag pang ng mahaba. Kaya maraming salamat. Ito po yung aming inangkin, spiritually, physically, materially, Lord, ang lahat ng ito ay inaangkin ko rin po, ipagkakaloob mo sa bawat isa. Maraming salamat at kayo din po sa lahat ng may mga karamdaman. Dalahin ko po ang iyong kagalingan. Dalahin ko po ang iyong paghipo, O Diyos. Ama, maraming salamat. Maraming salamat po sa araw nito. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ang iyong dakilang pangalan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless you.